Hello mga kachikahan! It's me again, Mommy Chi, and welcome back to my channel. So, for today's video is isi-share ko naman sa inyo kung ano mga tips para makatipid kayo sa aircon na ginagamit nyo. And then, isi-share ko rin sa inyo yung aming experience sa aming bagong split type na aircon, which is yung brand niya is TCL 1.5 horsepower. Maglalagay na lang din ako ng timestamp sa description box if ever na kung gusto nyong panoorin is yung gusto nyo lang para hindi rin kayo masyadong maboboard kasi masyadong mahaba tong vlog na to dahil ikukwento ko nga lahat-lahat and syempre alam nyo na pagbigay ng mga tips, ganyan. So, skip nyo na lang sa gusto nyong mapanood. So, without further ado, let's get started! So, ayun na nga mga katsikahan. If matagal na kayong viewer ko, meron akong unang video, yun yung is about American Home 0.6 horsepower. Yung kasi aircon namin talaga dati. So ngayon, nag-upgrade kami, medyo nakaluwag sa buhay, nag-upgrade kami, nagpalagay na kami ng TCL 1.5 horsepower. Ang pressure niya is 21,900. So nagpalagay kami dito galing sa Cool Zone. So this is not sponsored, bumili kami sa kanila. Gusto ko lang ding flex yung page nila kasi okay naman dahil very responsive yung kanilang si seller pag meron kaming mga tanong about dun sa aircon. So, yun na nga. I-share ko muna sa inyo yung pag-install. So, ayan na nga mga kachikahan. Bago pala sila mag-install niyan, the night before is chinat na namin yung page kung kailan namin gusto magpa-schedule kasi by schedule po ang pag-install nila. Nagpa-send sila sa amin ng picture kung saan namin gustong ikabit yung indoor at saka yung outdoor. So, bali dyan, very approachable naman si kuya and okay din kasi iningatan niya yung structure ng bahay so kaya napapwesto yung aircon dyan. Tapos, yung aircon pala namin is nakakabit siya directly sa breaker. Wala na siyang plug. Tapos, nagpalit din kami ng panel board. Sineparate na namin yung mga breaker nitong ref, washing, tsaka ng aircon para pag nagka-problema is hindi sila magsabay-sabay and for safety purposes na lang. So, tips na lang din yun para sa inyo. Play. Isa ko. Ay, pressure pa. Kaya nakatusok sa bilog. Maliit lang. Ya, ako main ko ba? Alam ko po. Pasok. Kasya naman. Alos dito lang. Ayan, pwede. Sino ba paalis? Sino paalis?
Masabi siya masabi. Yung. Hindi ko lang yun doon. Dito, huwag naman yun. Lang yung Kung lilingan ko. Okay, dun mo yan. Tingnan ko natin sa akin. Ay, lilipat ko pala yan, no? Special outfit. sige, stop na ka. Iinom ko ng under. 16. Eh, turbo pag may turbo pa may Pero bawat mode ba, kuya? Bawat mode ba kailangan may eco? Kailangan ko talaga bago. Aircon. Naka 16 turbo. Opo. Ayan. So, ganyan lang siya buksan. Kasi i-check namin yung filter if madumi na. So, after ano na, 1 week na. Yan. Tapos yung kabila rin dito. Dalawa. Kakabit namin tong pabango. Yan. Di kasi namin to pinakabit nung ano eh. Eh ngayon sayang naman. Sabi ganito sa ito, may hawakan. Okay. Tapos nito may ka-angkla. Ganda. Ayan. Okay pa naman. Di pa siya ganun kadumi. For 1 week. Yung isa na. Ito wala, bakante. Yan. Hmm. Okay. Tapos. Ganyan mo lang. Papasok ito mamaya. May nakatingin pang bata. Nanalimi. Bango. Lakas ng amoy. Tapos na doon ang mga. 2 to 3 weeks, no? Pero baka meron ibang brand na binibenta katulad nito. Kasi meron lagayan eh. So, na-split ko. Pwede tanggalin, no? Pag sobrang ano. Hindi pa nakakabit. Ang bango na. Kasi ngayon, Yan. Slide lang ng very light. Bango. kaso Sobrang tapang. ito tingnan mo to lagi kapag ibabalik mo. Ito, may hawakan dito. Okay. Ito yung nasa taas. Pag ito yung may hawakan, ito yung sa baba, ito yung sa taas. Pag nahilaw ko, papatanggal ko yung pabango. Doon pala sa taas yan. Dapat na. Yan. So, ang kanyang settings ay 26. 26 degrees. Yan. Pag nakita niyo yung symbol na yan, ibig sabihin, gumagana yung ano, hindi, gumagana yung ano to, yung swing. Yung up and down. Okay na. Ano? To, cool mode. Ayan. Pagganahin muna natin yung mga swing. Yung sa taas, baba. Yan. So, ano lang yan, mabagal lang yung pag-swing niya. Nakas 26 degree lang siya. Tapos maya-maya, after 30 minutes, eco mode na namin yan. Siyang display. Pahiram. If ever na gusto mong tanggalin yung display na yan, i-click mo lang itong display. O yun, nawala na yung display niya. So, ngayon, ita-timer na namin siya for ilan? 9 hours? 9 hours. Kasi ano ngayon, 7 hanggang 4 a.m.
So, pag mag-set kayo ng timer, ganito naman. Click nyo lang ang timer. Ayan, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. 9 hours. Tapos, click nyo ulit yung timer. And then, may lalabas na icon dun. Sa right side. Ayan, yung parang orasan dyan. Katabi ng 26, which is in temperature. Ibig sabihin niya, nakaset na kayo ng 9 hours. Kusa na yan mamamatay, guys. Tried and tested na yan. By the way, if ever hindi pala gumana yung timer niyan, tinanong namin doon sa pinagbila ng aircon, pinarestart sa amin yung aircon. So, di ba nakakonect na siya dito sa breaker? All you have to do is to on and off the breaker. Di ba? 5 minutes. Off nyo, tapos i-on nyo ulit ng 5 minutes. Tapos yun, okay na. Ni-restart namin, gumana na yung timer. Guys, ngayon naman, kung gusto nyo makatipid, ang ginagawa naming settings, di ba, naka 26. Pindutin nyo tong eco mode. Ayan, yung may dahon na yan, ibig sabihin naka-eco mode na kayo. So, yan. Temperature, 27, and 26. Up and down lang naman ito. Alikabok. So, ito na nga, after 1 month, ito na yung na-encounter namin. May lumalabas na CL dun sa kanyang display. So, tinanong namin kung ano yon. Sabi nila, madumi na daw yung aircon. So, bale, ang ginawa nila is chinek up nila muna dun sa breaker and then yung aircon, yung filter, nilinis nila. Tapos, meron din kaming complaint na medyo parang may ingay na tunog siya doon habang bumubuga ng hangin. So, ganun na nga lang, ang ginawa nila is nilinis lang nila. Pati yun sa outdoor, ang complaint ko naman dun is medyo maingay yung fan niya. Ang sabi naman is medyo tumabingi daw yung kabit nila. So, pero naayos naman agad kasi mabilis naman silang rumispende yung seller. Pinuntahan nila agad, so okay na. And ngayon, so far, for 4 months na tong aircon sa amin, wala na kaming anything na naririnig or kaya problema sa aircon. Actually, hindi naman problema talaga yon. Talagang pina-check up lang namin habang nasa warranty pa yung aircon. Ito pala na-experience ko dito sa remote na to, parang display lang yung kanyang mute. Yung mute lang naman is pipindutin mo yan para mawala yung tunog. Kapag halimbawa, ayan, i-click ka. Yun, narinig niyo ba? Medyo malayo kasi. So, ngayon naka 25 siya. So, yun lang naman. And minsan may delay din. Alam niyo yung feeling na nakapatay na yung aircon, naka-off na, pero yung remote is hindi pa. So, pag gano'n, nire-restart lang namin yung breaker or kaya change the batteries. Madali lang, nandito naman sa likod. Kayang-kaya nyo na yan. So, ayun na nga mga chikahan, na-share ko na yung about sa aircon namin. Ito na yung mga tips para makatipid kayo sa aircon. So, number 1 is pumili kayo ng tamang horsepower level para sa room capacity nyo. Ibig sabihin, ito, ayan, yung image na yan. So, bali kami pinili namin is 1.5 kasi di ba nasa ano kami, nasa 20 square meter. So, pwede rin naman yan sana na 1 horsepower lang. Pero kami, 1.5 na yung pinili namin kasi sinama ko na rin dumadami yung gamit. Tapos minsan may mga tao rin dito. Minsan, malaki kasi family namin. So, minsan may mga tao talaga dito sa kwarto. So, para ma-reach niya talaga yung lamig na gusto namin. So, kaya ayun. 1.5 yung napagdesisyonan namin ng asawa ko. Tapos, number 2, wag mo masyadong ibaba yung horsepower level ng aircon. Kasi, kapag sinet mo naman yun ng sobrang baba, para kayong hotdog sa freezer, maginaw talaga. Tayo naman ay nag-aircon lang naman talaga tayo is para maging komportable tayo. Pero depende pa rin yan sa inyo kasi kayo naman yung gagamit. Ako yung nagbibigay lang naman ng idea. Ang ideal na thermostat ay between 20 to 25 degrees Celsius. Pero kami, 24 yung pinakamababang na try namin, tapos ang pinakamataas naman is minsan 26. Pero yung 26, para sa akin, giniginaw na ako talaga nun. Kasi nakatutok ba naman siya sa may, higaan. Makikita nyo naman yung pwestuhan ng aircon. So, pero yung 24, ayun, pag medyo madaming tao dito, siguro mga 6 or 7, 24 siya. Yun lang na-try namin. Pero nung unang kabit ng aircon, ang pinakamababa niya is 16 degrees Celsius for 2 hours tapos naka-turbo. Ngayon, ang setting namin, 24 to 26 degrees, naka-eco mode, tapos naka-timer din siya. So, ayun. Hindi na rin namin, number 3,
para makatipid kayo, pwedeng buksan niyo muna yung electric fan habang nagpapalamig. Siguro mga 1 to 2 minutes. Pero ako, honestly, hindi na namin ginagawa yun. Diretso na aircon. Kasi, ano naman okay naman siya. Based on my experience, okay naman yung ganong setup dito sa TCL. Tapos, number 4, kung nagtitipid ka talaga, di huwag ka mag-aircon, huwag mo munang gamitin kung kaya mo naman yung init. Kasi kami, nag-aircon lang kami pag talaga sobrang init or gusto ko matulog na komportable ba. Kasi kaya naman ng electric fan. And talagang kakayanin ng electric fan pag malapit na yung bill. Kasi alam mo naman, di ba? Siyempre, the more na kinukonsume mo, the more din na yun yung bill mo. So, dagdag ko lang sa inyo, hindi nga pala namin na-try yung 24/7 na nakabukas yung aircon kasi ako personally ayoko kasi gusto kong mag-circulate yung hangin dito. So, kaya hindi ko alam kung talagang mababa yung bill mo kapag kinry mo yung 24/7 kasi nga ako personally hindi ko pa na-try. Pero not bad na yung 16 to 18 hours na naka-open for 2,250 or 2,400 na presyo ng bill ng Meralco namin. In fairness, meron kaming air fryer, may ref, may washing, may rice cooker, mga china-charge, induction. So, di ba, not bad na talaga yun kasi halos araw-araw din namin ginagamit yung mga appliances na yan except lang sa air fryer which is ginagamit namin siya once or twice a week kung kailangan lang i-air fry ang lulutuin. Tapos, number 5, linisin nyo din yung aircon nyo. So, kami, every week, nililinis namin yung filter niya. Madali lang naman tanggalin yung filter. And para nga pala sa split type na aircon, kapag ito ay nililinis, talagang hindi siya tinatanggal. Kumbaga may mga pang-cover lang, ganun. Unlike sa window type na tatanggalin mo yung buong aircon, ganun siya. So, ang payo pala sa amin, every 6 months ang linis. So, doon din kami magpapalinis muna sa cool zone kasi may warranty siya. Tapos, kung sa susunod, pwedeng doon pa rin naman or sa kaibigan namin, ganon. Basta i-maintain yung linis ng filter, every week pwede yan, o kaya twice a month, depende sa inyo. So, ganon. Tapos, kung gusto mo talaga na number 6, kung gusto mo lang talaga na naka-aircon ka magdamag or kaya work from home ka, edi mag-inverter ka na kasi talagang honestly, ang tipid niya talaga sa kuryente. So, share ko sa inyo kung bakit, ha? Kasi, ginagamit namin yung aircon siguro mga 10 a.m. pa lang. Yung hindi pa siya masyadong tirik na yung init sa labas. So, 10, 11, 12, 1, 2, 3. So, 4. May mga 12 to 14 hours namin siya ginagamit kasi minsan 10 to 4, tapos sa gabi naman is 9 to 4. Ganon. Tapos minsan kung gusto rin namin, pinapatay lang namin mga 3 hours. Pero yun is sobrang bibihira lang mangyari. Tapos alam nyo ba yung bill namin? Wala akong mapakitang proof sa inyo kasi naka-submeter lang po kami. So, bali ang bill namin is nagre-range pa rin siya ng pinakamataas 2,250. And minsan, 2-3 ganyan. Pero in fairness sa gamit namin ng aircon, mas madalas yung ngayon kasi di ba 12 to 14 hours, ganun pa rin yung konsumo ng kuryente namin. Dati, yung mga gamit namin, meron kaming ref, rice cooker, tapos yung pakuluan, yung TV, tapos yung aircon dati na window type na natatakot akong i-high cool kasi hindi naman siya hindi naman siya inverter. Pero ang bill namin noon nasa 2,300, 2,400, pero ngayon talaga masasabi ko bumaba siya ng 100 peso o kaya 50 peso. Okay na kasi in fairness nag-air fryer pa kami. Ayan, flex ko lang from Simplas. 'Di ba? Sulit na talaga 'yun. Ang gamit namin. So, masasabi ko na okay naman tong brand ng TCL. Kahit marami akong nabasang reviews dati na hindi daw ganun ka-quality. Pero for me, okay naman. Siguro nasa gumagamit din. Kung ingatan mo rin yung gamit mo, ganun. Tapos, lastly pala, if ever na gusto nyo talaga na mag-aircon kayo, takpan nyo yung mga butas sa mga pinto. So, i-share ko sa inyo yung mga nilagay ko na pantakip. Wait lang. So, una muna is, pwede kayong gumamit ng blackout curtain. And since hindi blackout yung curtain namin, bumili na lang ako ng tint. Ito, yan yung tint. Dinidikit sa mga salamin ng pintuan para maging dim. Tapos ito,
Hindi naman namin nilagyan para alam ko pareho umaaraw kasi minsan gusto ko talaga madilim. Lagyan namin ng seal. Ito yan. Lagay namin yan para matakpan yung mga maliliit na butas. Ayan. Naka-sealed na talaga yan. Nilagay ko. Tapos ito sa pintuan. Ayan. Tapos, ang pinakala, syempre, kung nagtitipid ka, huwag ka na mag-aircon. Mag-electric fan ka na lang talaga. Pero, joke lang. I mean, kasi pag gusto mo talaga mag-aircon, gusto mo maging komportable, try nyo yung ginagawa namin na tina-timer namin siya. Na halimbawa, 9 p.m. hanggang 4 a.m. Alam mo, actually, nagising ako minsan ng mga 10 a.m. na wala akong naramdamang init. Kasi hindi naman lumabas yung lamig niya. Bale, namatay yung aircon. Tapos, malamig pa rin naman yung area. Ganun ginagawa ko pag tinatamad akong tumayo para patayin yung aircon. Tinatry namin yung timer. So, bali, napaka-basic lang naman ng remote. Madali lang siyang gamitin. Actually, kahit hindi ko i-demonstrate sa inyo, madali siyang intindihin. Kasi, tinanong ko na rin doon sa technician na nagkabit kasi minsan medyo tamad din ako magbasa ng manual. Pero, binasa ko rin naman para may knowledge din ako about doon sa aircon. So, yun lang. So, that's it for today's video. I hope you enjoy watching and sana natulungan kayo ng video ko na to. And please click the like button if nagustuhan nyo and please subscribe. See you again on our next vlogs. Bye!